Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Magandang araw, Miss Winnie. Ako po si Sheena, 32 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari noong ako'y 23 anyos pa lamang, taong 2016. Bali katatapos ko lang po ng kolehiyo ng mga panahong ito. Isa ako sa libu-libong manggagawa na pinangarap makapunta sa ibang bansa para makapagtrabaho. Mahirap lang ang aming buhay. Simpleng mananahi ang aking ina at construction worker naman po ang aking ama. May 3 kapatid pa akong pinag-aaral kaya naman todo kayod kami, mapagtapos lang sila kagaya ko. Swerte namang nakapasok ako sa agency na magdadala sa amin sa banyagang lugar. Ang totoo po niyan, Miss Winnie, nagtapos ako ng kolehiyo dito sa Pilipinas bilang isang cum laude. Kaso lang iba pala sa hindi natin bansa. Kahit kasi malakas ang kapit natin sa gobyerno o may mataas man tayong pinag-aralan, sa pinakamababang posisyon pa rin tayo ilalagay pagdating natin sa ibang bansa. Mas priority kasi nila ang kanilang kababayan. Gayunpaman, tiniis ko pa rin ang lahat magkapera lamang. Natanggap akong empleyado sa isang convenience store sa Amerika. Simple lamang ang trabaho ko, panatilihing malinis ang lahat ng sulok ng tindahan. Mag-aayos ng mga stock at iba pang paninda. Mag-e-entertain ng customers at i-assist sila sa mga vendo machines. Kano ang amo namin. Gayunpaman, salamat sa pagiging estudyante ko noon, nakakaintindi ako ng lengguaheng Ingles. Ang hindi ko lang talaga magustuhan noon ay ang kasamahan ko sa trabaho at mismong manager namin na si Marvin. Kagaya ko, Pinoy din ang lalaki, maging ang kahera namin na si Ate Dina. Sana magtagal ka dito sa amin, ano? Alam mo bang linggo lang kasi ang tinatagal ng empleyado sa aming store? Palibhasa, karamihan kasi sa kanila mga lokal na taga rito, kaya naman hindi sila namumroblema sakali mang gustuhin nilang umalis sa tindahan. Bakit naman po, ma'am? May kinatatakutan po ba sila rito? Ewan ko ba? Hindi naman mahigpit ang management. Masasabi ko rin naman na mababait ang mga kasamahan namin lalong-lalo na si boss. Kaso lang sa pagkakatanda ko, umalis sila ng walang paalam. Nalalaman na lang namin sa embassy na may reklamo na laban sa boss namin kung OFW ang mga naging empleyado namin. Sa mga lokal naman, basta na lang silang naglalayas at hindi na bumabalik. Buti na nga lang malapit sa gobyerno ang amo natin, kaya nasusolusyonan kaagad ang mga problema, hindi na napapalaki pa. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Gagawin ko po ng maayos ang trabaho ko at hindi po ako aalis ng walang dahilan. Sa mga nauna sa akin, baka naman po may rason lang talaga sila o hindi po kaya tungkol din sa pinagtatrabahuhan natin. Wala po kayang multo dito? Naku, yan na nga bang sinasabi ko eh. Magtatanong ka tungkol sa kababalaghan. Huwag ka mag-alala, iha. Wala namang multo o kahit anong klaseng elemento dito sa ating store. Isa pa hindi naniniwala sa mga ganyan ng boss natin. Ako naman po kahit naniniwala ako sa mga ganon, wala rin naman po akong planong i-entertain ng mga kwentong katatakutan. Kailangan ko po ng pera kaya ako narito sa Amerika. Magsasakripisyo po ako para sa kanila. Tama yan, Sheena. Huwag kang mag-alala. Kaisa mo ako sa usaping pagsasakripisyo para sa pamilya. Oo nga pala, may ibibigay ako sa'yo. Wow! Ang ganda naman itong charm bracelet, ate. Talaga po ba ibibigay niyo to sa akin? Oo, para sa'yo yan. Hindi lang yan basta charm bracelet. Tinataboy din yan ng mga masasamang elemento na pwedeng lumukob sa'yo. Pangontra sa mga barang at hipnotismo. Poproteksyonan ka niyan laban sa mga itim na mahika. Ang galing naman! Sa mga masasamang loob po ba, mapoproteksyonan din ako nito? Palabiro ka pala. Siyempre hindi, ibang usapan na yun eh. Alam mo kasi nagkalat ang mga mangkukulam at mambabarang dito nung araw, kaya tradisyon na ng mga lokal na nagbibigay ng ganyan sa kagaya natin na dayo. Tsaka isa lang ang reserba ko eh. Hindi ko nga nabigyan ng ganyan ng mga nauna sa'yo eh. Binabase ko na lang sa gaan ng dibdib kung sino ang kailangan kong bigyan ng ganyan. Talaga po may mga mambabarang dito? Oo, actually sa England nga nag-originate ang mga mangkukulam at mambabarang eh. Nagpalipat-lipat lang sila nung araw dahil nga tinutugi sila ng mga taong bayan. Tinuring sila ng mga salot at kalaguyo ng demonyo, kaya kailangan mo yan bilang proteksyon. Naku, napakaswerte ko pala kung ganon. Bueno, maraming salamat po ha. Wala yon. Sana pagbutihan mo ang trabaho mo ha. Basta kung kailangan mo ako at may katanungan ka, lapitan mo lang ako sa may kaha ha. Ngumiti ako at nagpasalamat sa babae.
Sa tansya ko matanda si Ate Dina ng mga ilang taon sa akin. Maayos at magaling makisama. Pati nga ang mga banyagang delivery guy ay sumasaludo sa kanya. Bale 4 lang kaming empleyado sa convenience store. Isang kahera, isang manager, 2 staff. Salitan kami ng kasamahan ko sa pag-aasikaso sa tindahan. Pang-umaga ko at yung isa naman ay karelyebo ko sa gabi. Yung manager namin, si Sir Marvin, mas madalas na naka-duty sa umaga. Una pa lang pansin ko na ang kakaibang lagkit ng tingin niya sa akin. Dahil trabaho naman talaga ang hanap ko, inisip ko na lang na baka likas kay Sir Marvin ang maging harot sa kanyang mga kasamahan sa trabaho. Kung alam ko lang sana ang mga kwento ni Ate Dina tungkol sa nag-aalisang mga empleyado at ang kaharutan ni Sir Marvin ay may koneksyon, di sana'y hindi ko mararanasan ang taglay niyang kamanyakan na matagal na niyang tinatago. Araw yun ng Lunes nang magsimula ako sa aking trabaho sa store. Wala akong ibang iniisip noon kundi ang aking pamilya at ang positibong mga bagay na dapat ay mangyari sa akin. Masaya pa akong isinuot ang aming uniform nang pumasok ako sa tindahan at sinimula ng araw sa paglilinis. Maya-maya, may mga stocks akong kailangan ayusin sa estante. Abala na ako sa ginagawa ko nang lumapit sa akin si Sir Marvin. Nariyan na naman ang maladkit niyang titig, kaya naman nailang ako. Good morning po, Sir Marvin. Kumusta po? Okay na okay lang ako, Sheena. Ikaw, may boyfriend ka na ba? Alam mo kasi, single pa ako at willing to mingle. Naku po sir, wala pa po sa isip ko ang ganyan eh. Kailangan ko munang unahin ang mga pangangailangan ng pamilya ko. Ganun ba? Alam mo kasi, maganda ka at sexy eh. Hindi ka mawawalan ng jowa kung hahayaan mo lang sila na pumasok sa buhay mo. Wala nga hong magkamali sa akin eh. Malaman lang nila na busy ako sa pamilya, nilalayuan na ako. Tsaka hindi naman po ako nagmamadali. Isa pa, sino naman ang loko-lokong magtsatsaga sa akin? Ako, alam mo, unang kita ko pa lang sa'yo, crush na kita eh. Kaso lang syempre, ayoko naman mabigla ka sa the moves ko. Nako sir, hindi po magandang biro yan ha. Alam naman natin na kailangan natin unahin ng trabaho bago pa ang kahit na anong bagay. Basta, kung gusto mo ng kabanding, nasa office lang ako. Hindi ko na nagantihan pa ang pamamaalam ni Sir Marvin. Bigla akong kinilabutan sa mga pinagsasasabi niya. Para kasing hindi lang niya ako binabati bilang bagong empleyado niya. May halong kalandian sa katawan ng lalaki na hindi ko mawari. Sa pag-aakalang wala lang itong ibig sabihin, hinayaan ko na lang ang lalaki. Bandang tanghali nang lapitan ko si Ate Dina. Lunch break namin kaya naisip kong sumabay sa kanya sa pagkain. Sa store na rin kami kumakain ng mabilisan. Habang ginagawa yon, bigla akong kinausap ni Ate Dina. Mukhang aliw na aliw sa'yo ang manager natin ha. Ingat ka lang ha, may pagkababaero yang si Marvin. Talaga po ate, naku hindi naman ho ako papaapekto sa kanya no, mas mahalaga sa akin ang pagtatrabaho. Tama yan, basta ang sa akin lang naman maraming babaeng nabuntis si Marvin, baka mamaya maging isa ka sa kanila. Hindi naman po ako ganyang klaseng babae Ate Dina, hindi rin naman si Sir Marvin ang tipo kong lalaki. Tignan na lang natin. Kahit ilang beses pa akong binalaan ni Ate Dina, hindi ko nilubayan ang aking trabaho. Nanatili akong professional sa kabila ng mga pang-aakit sa akin ni Sir Marvin. Dito ko napagtantong kay harot niya palang klaseng lalaki. Naroong pasimple niya akong aakbayan at mararamdaman ko na lang nagagapang na sa aking dibdib ang kanyang mga palad. Minsan naman, basta na lang siyang papasok sa locker room at nasa akto akong nagbibihis. Para bang naghahanap talaga siya ng paraan para masilipan ako o ano. Mas nakakakilabot na habang nakatitig siya sa akin, umuusal siya ng mga katagang hindi ko man marinig ay nagpapasakit ng husto sa aking ulo. Para akong umiintindi ng banyagang lengguwahe na kahit kailan ay hindi ko naman napag-aralan. Isang araw, nagmamadali na naman ako sa pagbibihis ng damit nang basta na lang siyang pumasok sa locker room. Kulantang ako napatakip ng aking dibdib gamit ang kamay dahil hindi ko pa naisusuot noon ang aking t-shirt. Nakangisi niya akong pinasadahan ng tingin kaya naman dinaan ko sa pagkainis ang aking nadaramang gulat. Sir naman, bakit po kayo pumapasok nang hindi ko makatok? Tsaka nakalak po ang pinto ah. Paano po kayo nakapasok? May spare key ako sa locker, Sheena.
Madalas kasing nalalak na mag-isang kwartong to, kaya kailangan dala ko ang susi para hindi na ako pabalik-balik. Saka, wag mo nang takpan yan. Malalaki naman eh. Teka sir, mawalang galang na po ah. Wala naman po sa kontrata ko na pwede niyo akong bastusin. Ilang beses niyo na pong ginawa ang bagay na yun eh. Sana naman po konting respeto lang dahil hindi ko naman kayo binibigo pagdating sa trabaho. Sino bang may sabing binabastos kita? Humahanga lang naman ako sa ganda ng katawan mo. Saka, tanggalin mo na yung astang Maria Clara mo. Hindi na uso ngayon yan eh. Alam ko pong nasa ibang bansa tayo. Iba ang definisyon ng pagiging isang babae. Pero ginagalang ko ang sarili ko. At saka tama na po ang pambabastos. Kahit kailan hindi ko gugustuhin hangaan sa paraang gusto nyo. Teka, medyo masama ang tabas ng dila mo ah. Ano, may pinagmamalaki ka na ba sa akin? May lalaki kang nilapitan na mas mataas pa ang posisyon kaysa sa akin? Hintakot akong napaatras nang mariing hinawakan ni Sir Marvin ang aking braso. Nararamdaman ko ang pagbaon ng daliri niya doon kaya naman halos makipagtagisan din ako ng lakas para makawala mula sa pagkakahawak niya. Sir, bitawan mo ako! Nasasaktan ako! Nasasaktan ka na sa lagay na yan? Talaga? Ang taray-taray mo nga eh. Wala naman po kayong pakialam kung magtaray ako eh. Binabastos niyo na kasi ko eh. Pinagtatanggol ko lang naman ang sarili ko. Talagang matapang ka ha? Gusto mo bang mawalan ng trabaho? Gusto ko na sanang sumagot pero kusang bumukas ulit ang pinto at pumasok naman si Ate Dina. Mangiyak-ngiyak man, nakahinga pa rin ako ng maluwag. Mabuti na lang dumating si ate at ipinagtanggol ako kay Sir Marvin. Marvin, anong ibig sabihin nito? Dina, anong ginagawa mo rito? Ikaw ang dapat kong tinatanong kung anong ginagawa mo rito. May sarili kang opisina ah. Naroon din ang locker mo. Hindi ka dapat nandito. Well, kinausap ko lang naman si Sheena, ang bago nating empleyado. Base sa obserbasyon ko, hindi mo naman siya kinakausap, kundi binabastos. Naku, sinasabi ko sa'yo kahit ikaw pa ang manager, ako naman ang mas matagal nang naninilbihan sa mga amo natin. Kaya wag na wag kang gagawa ng kahit na anong bagay na ikasisira mo. Kibit balikat lang ang ipinakita sa amin ni Sir Marvin, kaya sinamantala ko ang maikli nilang pagtatalo at umalis na. Sinabi ko na lang sa aking sarili na iiwasan ko ang lalaki at hindi na magiging kampante hanggat nasa paligid siya. Ate Dina, maraming salamat po sa pagtatanggol niyo sa akin Akala ko talaga tuluyan na akong mako-corner ni Sir Marvin eh. Ilang beses na rin niyang ginawa sa akin ang bagay na yun eh. Bakit naman kasi ngayon mo lang sinabi ang tungkol sa bagay na yan? Hindi ba binalaan na kita? Hindi ko po kasi akalaing magagawa niya yun eh. Alam mo, kabisado ko ng ugali niyang si Marvin, kaya wag na wag kang bibigay sa kahit na anong demands niya. Darating ang araw mamimilit ang lalaking yan sa'yo. Minsan na rin niya ako napag-interesan pero wala siyang napala sa akin. Sa tingin niyo po ba, may kinalaman siya sa mga nagsisialisang staff niyo dito sa store? Hindi pa ako sigurado sa bagay na yan. Gustuhin ko man siyang kumprontahin, wala pa akong nakukuhang ebidensya. Tungkol naman sa mga sinasabi kong marami na siyang nabuntis, nabanggit yun minsan ng boss natin. Alam mo naman ang mga kano, likas na mahilig makipag-usap, pero parang baliwala lang sa kanila. Tumango na lamang ako sa mga sinabi ni Ate Dina. Mas maigi nga naman akong makikipagsalpukan kami ng rason yung may sakto na kaming ebidensya para hindi na niya kami mabaligtad pa. Nang mga sumunod na araw, nararamdaman kong naging malamig ang pakikitungo sa akin ni Sir Marvin. Halos hindi niya ako tinatapunan ng tingin. Dapat sana'y maging masaya ako, pero pakiwari ko paraan lang to ni Sir Marvin dahil may binabalak siyang mas matinding pagsubok na hindi ko alam kung kaya ko bang harapin. Dapat na ba akong matuwa dahil iniiwasan na ako ngayon ng manager natin, Ate Dina? Depende. Kailangan mo pa rin maging mapagmatsyag. Lagi mong tatandaan, wala tayo sa Pilipinas para hayaan ng lalaking yan na abusuhin ka. Ang mga American citizen na kagaya niya ay mas pinapaboran ng korte, kaya mag-iingat ka pa rin. Natatakot na tuloy ako maiwan dito sa store ng tayo-tayo lang. Feeling ko isa akong mahinang nilalang na nire-reserba lang para sa mabangis na hayop. Wag naman sana, hindi ako palaging narito para ipagtanggol ka. Mas mabuting doblehin mo ang pag-iingat. Tatandaan ko po ate, maraming salamat po sa payo niyo ha.
Napangiti kong wika sa kanya. Tiniis ko na lang ang bawat hakbang ni Sir Marvin para pahirapan ako sa store. Nariyaang inuutusan niya ako kahit hindi na parte ng trabaho ko. Pinagagalitan ako sa harap ng delivery guy at kung ano-ano pang kaimbiernahan na dinudulot niya sa akin. Hindi ko nga lang magawang magreklamo dahil may kontrata akong pinirmahan. Kailangan kong tapusin ang 2 taon ng pagtatrabaho. Gusto ko mang manlumo, wala akong magagawa kundi ang tiisin muna ang pambubwisit sa akin ng aming manager. Hanggang sa sumapit ang hapong yun nang kakaunti lamang ang pumasok na mga customers. Nagdeklara si Sir Marvin na pwede kaming umuwi ng maaga. Resulta rin daw kasi ito ng paparating na snowstorm kaya naman kailangan siguraduhin ang kaligtasan ng lahat. Halos magkumahog ako sa pagliligpit ng aking mga gamit nang magsimula ng umulan. Malapit lang naman sa store ang tinutuluyan kong bahay kaya hindi ko naman po problemahin ang masasakyan. Palabas na ako ng tindahan nang may pumukpok sa aking batok dahilan para mawalan ako ng malay. Nang muli akong magising, kinabahan ako nang tumambad sa akin ang madilim na paligid. Hula ko, nasa isang silid ako, pero ang mas nakapagpakaba sa akin ay ang alalahanin kung sino ang pumukpok sa ulo ko. Hanggang sa magbukas ang pinto at pumasok mula roon ang isang lalaki kasabay ng pagbaha ng liwanag. Noon ko lang napagtanto na nasa loob pala ako ng opisina ni Sir Marvin. Dito na ako kinabahan ng todo. Sheena! Kumusta? Sir Marvin, ano pong ibig sabihin nito? Tsaka bakit ako nakagapos? Pakawalan mo ako rito! Teka lang, kumalma ka. Hindi pa nga ako nakakapagpaliwanag eh. Hayaan mo na muna kasi kung magsalita. Pakawalan mo ako rito! Wala kang karapatang ikulong ako! Pagsalitain mo nga kasi muna ako. Sumisingit ka eh. Ano ba kasing kailangan mo sa akin? Nakaramdam ako ng matinding pagkailang nang pagmasdan ako ni Sir Marvin mula ulo hanggang paa. Hindi lang basta tingin ang ginawa niya. Malagkit niyang kinakabisado ang bawat kurba ng aking katawan. Mas lalo akong hindi mapakali. Namutla ako nang lumapit siya sa akin. Dinaman ang likod ng kanyang palad ang aking pisngi. Gayon na lang ang pagsinghap ko. Mabilis kong iniwas ang aking muka. Malakas na tawa naman ang pinakawalan ni Sir Marvin at isinara ang pinto. Mas lalo akong nalunod sa sindak kaya naman sinubukan kong magpumiglas kahit nakagapos. Base sa obserbasyon ko sa paligid, nasa store pa rin ako, sa loob mismo ng opisina ni Sir Marvin. Tulong! Tulungan niyo ako! Kahit ilabas mo pa ang kahuli-hulihang boses mo, wala pa rin makakarinig sa'yo. Nakalimutan mo na ba? Malakas ang bagyo at 2 araw tayong hindi magbubukas. Nasa akin din ang susi, kaya hindi makakapasok si Dina. Hayop ka! Ano bang kailangan mo? Bakit mo ko kinulong dito? Ipinagtataka mo pa ba yun? Natural, may atraso ka sa akin na kailangan mong pagbayaran. Kaya ka narito at mananatili ng 2 araw. Kahit ano pa ang kasamaang binabalak mo, sisiguraduhin kong hindi ka magtatagumpay. Kaya kung ako sa'yo, pakawalan mo na lang ako at hayaang makauwi. Paano mo pa gagawin yun? Mamamatay ka sa lamig kapag pinilit mong umalis ng tindahan. Ito na lang ang pinakaligtas na lugar kasama ko. Napakislot ako nang tanggalin ni Sir Marvin ang kanyang coat. Pagkatapos ay lumapit siya sa akin. Nagtaasan ng mga balahibo ko sa katawan nang simulan niya akong hipuin. Ang magaspang niyang kamay na paulit-ulit na humahaplos sa aking braso, nakalaunan ay lumipat na sa bandang dibdib. Napapalunok ako habang iniisip na sakali mang magtagumpay sa gagawin niya si Sir Marvin, ni dangal ay wala nang maiiwan sa akin. Nagsimula akong umiyak. Iyak na kalaunan ay naging hagulgol, palakas ng palakas hanggang sa maging palahaw. Kung kanina balot na balot ako, ngayon ay wala na ako ni isang saplot. Nakalantad na lahat kay Sir Marvin. Ang nakakasulaso ko pang nalaman sa pagkatao niya, nagsarili muna ang gago bago niya ako inatake. Ni hindi ko na namalayan ang mabilis na pagtakbo ng oras. Hindi lang 1 beses, 2 o 3, kundi maraming beses niya akong pinagsamantalahan. Diring-diri ako sa sarili ko noon. Kitang-kita ko ang resulta ng kahayupan niya. Lalo na't may bakas ng dugo ang aking inuupuan. Pakiramdam ko kahit iniwan ako ni Sir Marvin sa opisina, ay nararamdaman ko pa rin ang magaspang niyang kamay sa balat ko.
Muli napasiksik ako sa isang sulok nang bumukas ang pinto at pumasok ang lalaking gumahasa sa akin. Sumama ang aking tingin ngunit hindi yun ininda ng bagong dating. Hayop ka! Papatayin kita! Papatayin mo ko sa sarap? Game ako dyan, Sheena. Sa tagal ko na dito sa Amerika, hindi na ako sumusuko kahit magjugjugan tayo kahit saan. Baboy ka! Nakakadiri ka! Sinira mo ang buhay ko! Teka lang, pagkababae mo lang ang winasa ko. Hindi dun kasama ang buhay mo. Huwag kang ang OA. Saka ano pang inaarte-arte mo dyan? Hindi na uso dito ang virgin. Liberated na ang lahat ng babae dito, kaya makisabay ka. Isusumbong kita kay boss! Ipapaalam ko kay Ate Dina ang kahiyupan mo sa akin! Talaga? Hindi ka ba natatakot sa akin at sa pwede kong gawin? Subukan mo lang akong ilaglag. Dito ko nasisirain ang buhay mo! Tinalikuran ako ni Marvin at may kinuha siya sa ibabaw ng mesa. Isang cellphone na sa tingin ko may lamang hindi ko magugustuhan. Ipinakita niya ito sa akin. Habang nakangisi, umusal na naman siya ng kakaibang lengguwahe, ngunit nang wala siyang makitang kahit na anong reaksyon sa akin, ay tinaasan niya ako ng kilay. Gayon na lang ang pamumutla ko nang makitang ilan sa mga videos kung saan ilang beses niya akong hinalay. Kitang-kita mismo ang aking muka at katawan habang nakatago lang ang kay Marvin. Malademonyo siyang humahalakhak habang inililipat-lipat sa ibang anggulo ang video kaya naman napaluha na ako. Wala kang magagawa kapag ako mismo ang sumira sa buhay mo, Sheena. Hindi kita ang mukha mo sa videos, pero malinaw na malinaw ang itsura mo. Paano kaya kung sirain kita sa boss natin at sabihin kong nagdala ka ng lalaki sa opisina ko? Ipapakalat ko ang videos na to. Makikita ng maraming tao at ng mga kaanak mo sa Pilipinas. Gusto mo ba yun? Hayop ka, Marvin! Ano bang kasalanan ko sa'yo at kailangan mo akong sirain? Wala akong ginawang masama sa'yo. Nagtatrabaho ako ng maayos para sa pamilya ko. Pero ikaw na lalaking may sa demonyo lang ang gugulo sa tahimik at mayapa akong pagkatao. Wala ka nang magagawa, Sheena. Nangyari na ang lahat. Ngayon, kung sisirain mo ko, asahan mong mas maraming katanungan ng pamilya mo para sa'yo. Hindi kita mapapatawad! Hayop ka! Simula ngayon, akin ka na. Wala nang sino man ang magmamay-ari sa'yo maliban sa akin. Hindi ako papayag na gumawa ka pa ng hakbang para mabura ako sa buhay mo. Oras na may gawin ka na kontra sa akin, isampasa ko lang ng mga video na to sa pamilya mo at iba pang kakilala mo sa Pilipinas, wala ka nang uuwian. Mamamatay kang husga nila at palalabasing isang maruming klase ng babae. Mamatay ka na! Demonyo ka! Walang hiya ka! Kahit sa kabilang buhay, hindi kita mapapatawad! Gigil na gigil kong sigaw. Hindi na ako nag-abalang takpan pa ang aking kahubdan. Nang mga oras na yon, gusto kong pumatay ng tao. Hindi ko na kayang umusad sa buhay dahil sa ginawa sa akin ni Marvin. Pagkatapos ng masamang pangyayaring yon sa buhay ko, alam ko nang hindi na kailanman babalik sa normal ang lahat. Hindi na ako ang simpleng Sheena na noon ay nagtatrabaho lang para sa aking pamilya. Ako na ang panibagong bersyon ng aking sarili. Isang babaeng nalunod sa karahasan at kahayupan ng ibang tao. Isang babaeng walang ibang inasam kundi ang makaganti sa taong sumira sa pagkababae ko. Naging mahirap para sa akin ang maging maayos sa paggalaw ng mga sumunod na araw. Hindi ko makalimutan ang masaklap na nangyari sa akin. Palagi akong binabangungot. Palagi akong nakakaramdam ng takot. Mula din kasi ng araw na yon, hindi na nawala sa buhay ko ang presensya ni Marvin. Madalas na siyang nakabuntot sa akin. Tuloy palagi akong balisa. Wala sa aking sarili. Maging si Ate Dina, nakakapansin na. Sheena, ilang beses ko nang napansin na parang malungkot ka at wala sa mood ah. Ano bang nangyayari sa'yo? Wala naman po ate. Huwag mo na lang po akong pansinin. Para kasing matamlay ka eh. May nangyari ba sa'yo? Wala naman po ate. Ayos lang po ako. Sigurado ka ha? Opo, sigurado po ako. Sheena, babe. Sabay kaming napalingon ni Ate Dina sa bagong dating na si Marvin.
Dahil sa ginawa niya sa akin, nawalan na ako ng respeto sa kanya. Sumasama ang pakiramdam ko at nagnanais na sakmalin na lang ang leeg niya, kaso naalala kong pinag-usapan namin nung nakaraan. Nasisirain niya ang buhay ko, oras na magsalita ako ng kahit ano laban sa kanya at sa ginawa niya sa akin. Lumunok na lamang ako at sapilitang ngumiti. Wala akong choice kundi ang sabayan ng kanyang drama. Babe? Ang aga mo naman yata ngayon. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Susunduin kita. Hindi na kailangan. Malapit lang naman ang tinutuluyan ko dito sa store eh. Kahit na. Girlfriend kita. Napaka-ungentleman ko naman kung hindi kita masundo. Gayong madadaanan ko naman ang bahay mo papunta rito sa store. Ayos lang. Mas gusto ko rin naman na mag-isa eh. Mula ngayon, palagi ka nang may kasama. Oh, Dina. Nandito ka pala. Ano, kumusta na? Teka. Ipapakilala ko sana sa'yo ang girlfriend ko, si Sheena. Seryoso, Sheena? Parang kailan lang minamanya ka ng gagong to eh. Tapos ngayon kayo na? Sabihin mo nga, Ning, pinablackmail ka ba ng lalaking ito? Nang mga sandaling yun, gustong-gusto ko na talagang sabihin kay Ate Dina ang totoong pangyayari. Nabiktima nga ako ng pambablackmail ni Marvin. Kaso lang nakutuban yata ang lalaki sa binabala ko dahil bigla niyang piniga ang balikat ko. Para bang sinasabi niya na wag akong magkamaling magsumbong kung hindi ay tapos na ang maliligayang araw ko. Kaya naman pilit na lamang ang ngiting iginawad ko sa kanila sabay tanggal ng kamay ni Marvin mula sa pagkakaakbay sa akin. Ate Dina, kailangan ko pong mag-ayos ng stocks. Maiwan ko na po muna kayo ha. Sabayan mo ako mamayang mag-lunch ha, babe. Bawal magpas. Mamaya pupunta ako sa opisina mo. Good. Tumalikod na ako para iwan sila. Nagmamadali ang mga hakbang ko papunta ng mga estante ng cereal nang higitin ni Ate Dina ang aking braso. Naniningkit ang kanyang mga mata habang nakatitig sa akin. Ayaw mo mang sabihin sa akin, nararamdaman kong may problema ka. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na nakahanda akong intindihin ka? Basta sabihin mo lang sa akin ang mga problema mo. Wala naman talaga akong problema, ate. Tsaka huwag kang mag-alala. Okay lang ako. At hindi ko nakakalimutan ang usapan natin. Kapag may problema ako, sasabihin ko kagad sa'yo. Sana lang, Sheena. Ayoko sa lahat ay nagsisinungaling ka. Bakit naman po ako magsisinungaling? Wala naman akong dahilan. Lahat ng sinasabi ko sa inyo ngayon ay totoo. Kaya huwag kayong mag-alala sa akin. Tumangulang si Ate Dina at tinalikuran na lamang ako. Naging abala na ako nang may mga dumating ng customer. Iilan sa kanila, mga nanay na nakatira sa kalapit lang na village at kailangan lang ng stock sa bahay. Nasa isang tahimik na area kami at hindi naman nawawalan ng mamimili. Abala na ang mga tao sa labas ng kalsada habang nagkakasiyahan sila sa pagde-decorate ng Christmas decorations sa bawat bakuran. Hindi ko maiwasang mainggit sa kanila. Dinadaan ko na lang sa pagbati sa bawat nanay na nakikita kong abala sa pagdampot ng mga bibilhin nilang groceries. Maya-maya pa, nagpasya akong pumunta sa banyo. Isasara ko na lang sana ang pinto nang marinig kong nagmamadali sa pagpasok sa loob si Marvin. Nataranta akong nakipagtulakan sa kanya, kaso mas malakas sa akin ang lalaki. Kaagad niyang nilak ang pinto at diniin ako sa dingding. Kailangan kita ngayon. Ano? Hindi pwede! Wala kang karapatang umangal sa akin. Sa simula pa lang, alam mo nang sa akin ka lang. Hindi mo ako pagmamayari! Paano naman kaya kapag kumalat ang mga video? Sa tingin mo mapapatawad ka ng pamilya mo? Napakahayop mo, Marvin! Hayop na kung hayop. Wala kang pakialam. Basta ang gusto ko lang ngayon, maangking ka kahit saan, kahit kailan. Hindi ako nakapalag nang hubaran na naman niya ako. Halos hindi ako makahinga nang babuyin niya ako sa loob ng banyo. Puno ng takot ang aking puso. Paano na lang kung may pumasok sa loob ng banyo? Kung mahuli kami ni Ate Dina, ano ang ipapaliwanag ko sa kanya? Iniyak ko na lamang ang labis na sama ng loob ko habang pilit akong pinapakinabangan ni Marvin. Gustong-gusto ko na siyang tapusin pero hindi ko alam kung paano magsisimula.
Ang mga pagnanais niyang ilabas ang init ng katawan niya ay nasundan pa. Ni wala siyang pinipiling lugar, kahit na may tao, basta may mapagtataguan lang, ginagamit pa rin niya ako. Sa labis na depresyong nadarama ko, naglaslas ako ng pulso sa banyo at hinayaang malunod ako sa kalungkutan. Ginusto ko nang magpakamatay. Tutal naman patapon na ang buhay ko eh. Ni hindi ko na nga napansin ang mga sandaling yon. Kinakatok na pala ako ni Ate Dina sa may pinto. Basta nagising na lang ako na nasa ospital na at nakaswero ang aking braso. Anong nangyari? Ikaw nga ang dapat kong tinatanong niyan eh. Ano bang nangyari, Sheena? Bakit ka naglaslas? Ano ba kasing problema mo na hindi mo magawang sabihin sa akin? Ate... Siguro nga hindi tayo magkamag-anak, lalong hindi mo ako kadugo, pero pareho tayong narito sa banyagang bansa at walang ibang pwedeng magkampihan kundi tayong magkakalahi lang. Bakit ganun? Pilipino din naman si Marvin. Bakit niya ako inabuso? Bakit niya ako ginahasa? Anong ibig mong sabihin, Sheena? Akala ko ba boyfriend mo na ang manager natin? Nilinaw ko na sa'yo na trabaho lang ang pinunta ko dito, ate. Wala akong pakialam kay Marvin o sa pagnanais niyang maging kasintahan ako. Ang totoo niyan, drama lang ang lahat eh. Hindi kami totoong magkasintahan, ate. Binlockmail niya ako para sa pansarili niyang kaligayahan. Yun ay ang gawin akong parausan. Diyos ko, sigurado ka ba? Sigurado ako, ate. At isinalaysay ko sa kanya ang mga detalye kung bakit ako nagkakaganito. Wala akong pinalagpas. Lahat ng maliit na impormasyon ipinaalam ko sa kanya. Dito na labis na nagulat sa mga nalaman si Ate Dina. Alam kong hindi niya inaasahan ang mga bagay na sasabihin ko sa kanya. Pero yun naman talaga ang totoo. Dala ng matinding awa, niyakap na lamang niya ako. Huwag kang mag-alala, Sheena. Gagawin natin ang lahat, mapanagot lang si Marvin sa ginawa niya. Hindi tayo titigil hanggat hindi siya nagbabayad sa kanyang mga kasalanan. Hayop siya. Sorry po, ate. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin sa inyo ang totoo. Natatakot kasi ko eh. Ayokong mahusgahan at mapagsabihang malanding babae. Bakit ko naman sasabihin yun sa'yo? Alam kong ginahasa ka. May rason pa ba para husgahan kita? Naunahan lang po kasi ako ng takot eh. Naguguluhan ako at hindi malaman ang gagawin. Dahil nga sa nakatagong ebidensya na pwedeng ipalabas ni Marvin sakaling malaman niya ang ginagawa natin. Huwag kang mag-alala. May naisip akong plano pero kailangan ko ang tulong mo. Sana pumayag ka. Ano po yun, Ate Dina? Maging malapit ka pa rin kay Marvin hanggang ngayon. Magkunwari tayo. Tapos, kailangan malaman mo kung saan niya tinatago ang mga ebidensya na pinananakot niya sa'yo. Anong gagawin ko sa mga yun? Sa pagkakaalam ko nasa cellphone niya ang videos na hinahanap natin eh. Ayun nga, kailangan nating makuha ang mga videos tsaka natin siya isusumbong sa pulis. Wala kang itatago. Lahat ng ginawa niya sa'yo kailangan mong isiwalat. Gagawin ko, Ate Dina. Maraming salamat din pala sa ginawa mong pagtulong sa akin ah. Kapatid na ang turing ko sa'yo, kaya huwag ka nang mag-isip pa ng kung ano-ano. Ganito ang gagawin natin. Kaya mo pa bang magpanggap na nagkakagusto ka na sa kanya? Mukhang mahirap at hindi ko kaya, ate. Hindi ko yata magagawa yan. Wala kasing pwedeng ibang lumapit sa kanya kundi ikaw lang. Kahit matagal na nating manager si Marvin, hindi naman siya lumalapit sa babaeng hindi niya tipo. Nung una talagang ayokong makipaglapit kay Marvin dahil nga nangingilabot ako kapag napapalapit ako sa kanya. Kaso lang wala naman kaming maisip na ibang paraan, kaya naman nagpasya akong lakasan ng aking loob. Pinagbutihan ko nga ang pagpapanggap ayon sa usapan namin ni Ate Dina. Hindi ako pumayag na hindi makipaglapit kay Marvin. Kahit humantong pa kami sa kama, lalo na't ilang beses na rin naman niya akong naaangkin. Tiniis ko na lang yon para makuha ang hustisya para sa akin. Tila wala namang nahahalata ang lalaki. Mas ikinatuwa pa niya ang paglapit ko sa kanya. Inisip ko na lang na ngayon lang ang sakripisyo ko dahil pagdating ng araw, magbabayad si Marvin. At hindi ako papayag na hindi masaksihan ang matinding paghihirap niya. Isang araw, sinadya ko ang lalaki sa bahay niya. Talagang gumastos ako para makapagpahatid sa taxi sa kung saan siya nakatira. Sa araw na yun, kailangan ko na talagang makuha ang cellphone niya na naglalaman ng matibay na ebidensya ng kanyang karahasan.
Habang pinagsisilbihan siya ng inumin, palihim kong inilagay sa baso na may lamang alak ang isang puting powder na nasa kapsula na ayon kay Ate Dina ay pampatulog. Malambing ko itong iniabot sa kanya at nakangisi naman niya itong tinanggap. Siyempre hindi rin siya pumayag na hindi ako kumandong sa hita niya kaya wala akong nagawa kundi ang maupo na nga doon. Naalibadbaran pa ako ng maramdaman ng kung anong buhay na bagay sa kanyang kandungan. Kaya naman ginawa ko ang lahat, wag lang gumalaw mula sa pagkakaupo. Nariyan lang pala ang ugaling hinahanap ko. Bakit ngayon mo pa ipinakita? Kung noon mo na sana ipinakilala sa akin ang masunuring bersyon ng pagkatao mo, malamang wala na sana tayong problema. Sorry, nabigla kasi ko eh. Alam mo naman na wala akong karanasan sa mga bagay na ito. Tapos ang bilis mo, hindi mo man lang ako niligawan. Sambit ko sa kanya at nagdrama pa mo na iiyak pero ang totoo, diring-diri ako sa pinagsasasabi ko. Hindi ko nga kayang isipin na nagawa ko pa talagang haplusin ng manyak niyang muka na puro kalibugan lang naman ang nasa isipan. Bago pa ako makalayo, niyakap niya ako ng mahigpit. Ipinaalam na masaya siya dahil tanggap ko na raw siya at ang relasyon namin. Napataas ang kilay ko sa naisip. Kahit kailan, hindi ko magagawang mahalin ng isang kagaya ni Marvin. Hinayaan ko siyang magsaya at hindi ako umangal kahit pa naglilikot na ang mga kamay niya habang hinihimas ang masiselang parte ng katawan ko. Itinulak niya ako sa kama at dinaganan, tsaka sinimulang halikan. Huhubarin na naman sana niya ang damit ko nang bigla siyang bumagsak ng walang babala sa aking tiyan. Nakahinga ko ng maluwag. Umepekto na sa kanya ang pampatulog na nilagay ko sa alak niya kahit papaano. Ngayon, magsisimula na akong halungkatin ang cellphone niya. Ang balak ko, ipapasa ko ang mga yon sa aking cellphone at tatakas na. Kaso lang, nagulat ako nang mapansing hindi lang videos ko ang nasa gallery ng cellphone ni Marvin. May iba pa, mas masahol sa nakuha niyang eksena sa pagitan naming dalawa. Iba't ibang babae, hindi ko man kilala, ngunit hinuha ko ay mga babaeng empleyado rin ng store. Ilan kasi sa kanila, suot ang sombrerong may label ng pangalan ng store namin. May Pinay, may Banyaga, lahat sila dumanas ng matinding karahasan mula kay Marvin. Hindi lang yon, dalawa sa kanila, brutal na pinatay. Nanginginig na tinawagan ko si Ate Dina. Oh, Sheena, napatawag ka. Ate, hindi ko po alam kung ano bang dapat kong sabihin sa'yo. Pero may mga nakita ko ditong videos na hindi lang pagmamayari ko, kundi sa ibang babae rin. Sigurado ka ba, Sheena? Baka naman kung ano lang yan. Kailangan mong makita ito, ate. Teka lang po, isisend ko sa inyo. Sige, hihintayin ko. Salamat sa mabilisang signal ng mga cellphone namin abroad, nagawa kong ipasa kagad ang videos na sinabi ko kay Ate Dina. Hindi ko na pinili pa ang mga yon dahil lahat ay ipinasa ko na. Maya-maya pa, naririnig kong napapamura si Ate Dina sa kabilang linya. Diyos ko, kilala ko ang ilan sa mga babae, Sheena. Sila ang mga empleyado namin sa store na inakala naming matagal nang umalis. Turns out hindi naman pala sila basta na lang nawala sa tindahan. Pinatay sila. Ibig bang sabihin ito? Si Marvin din ang may gawa ng krimeng ito? Kung may video siya ng mga pinatay na babae, malamang siya nga ang may gawa niyan. Kailangan mo nang umalis dyan kung nakuha mo ng ebidensya, Sheena. Maikling oras lang ang epekto ng pampatulog na ginamit natin sa kanya. Baka magising na siya kagad. Opo ate, aalis na ako. Nagkukumahog kong sabi sa kanya, sabay nagpaalam na ako sa kabilang linya. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang balak ni Marvin at nakipaglapit siya sa akin. Pero nahaluan ng takot ang kanina ay porsigido kong pagpapabagsak sa kanya. Wala akong balak na maging kagaya ng mga babaeng na biktima niya sa videos. Yung karumal-dumal na pinatay matapos ilang beses na hinalay ni Marvin. Napasinghap ako nang matapos kalkalin ang nilalaman ng cellphone niya. Tila may malamig na hanging umihip sa aking kinaroroonan kahit sarado naman ang mga bintana. Matagumpay naman akong napalabas ng bahay niya. Tahimik sa bahaging yon ng New York. Malalaki at makabago ang mga bahay. May magagandang landscapes at nagkalat ang dekorasyong pampasko sa buong paligid. May naglalakihang Christmas tree at snowman, may nagkikislapang mga Christmas lights at iba't ibang klaseng borloloy kaya naman damang-dama ko ang Kapaskuhan. Habang nag-aabang ng masasakyan sa isang kalsada, tahimik kong naitanong kung alam kaya ng mga residente sa lugar na ito ang pinagagawa ng kapitbahay nilang Pinoy.
Sa mga kinikilos na pinapakita ni Marvin sa mga videos, malinaw na isa siyang serial killer. Halos tumakbo ko papunta sa sakayan ng taxi. Malamang malapit nang magising si Marvin sa mga oras na ito. Ilang oras ko rin kasing pinanood ang mga recorded video sa cellphone niya at hindi ko masabi kung hanggang kailan yun matatapos. Dumiretso ko sa bahay na tinutuluyan ni Ate Dina. Ano, kumusta? Ayos ka lang ba ha? Wala na siyang ginawa sa'yo? Muntik na naman niya akong gawing parausan, ate. Pero huwag kang mag-alala. Matagumpay kong nailagay sa inumin niyang tabletang pampatulog. Kaya bago pa man may mangyari sa amin ulit, bumaksak na siya. Salamat naman kung ganon. Ano, may mga iba ka pa bang nakuha? Wala na ate, pero malakas ang kutob ko. Base sa mga nakuha nating mga videos, sa loob lang ng bahay niya ginagawa ang krimen. Tapos sabi mo, hindi natagpuan ng mga babaeng na masukan dati sa store, hindi ba? Baka naman, itinago lang sila ni Marvin sa loob ng bahay niya. Posible, lalo na't ilan sa mga babaeng nakita ko sa videos ay ang mga kasamahan ko dati na akala ko umalis lang ng walang paalam. Pero ngayon malinaw na, itinago sila ni Marvin sa kalunos-lunos na paraan. Sa totoo lang, nangilabot ako sa mga natuklasan ko kay Marvin. Sino ba talaga siya at bakit niya ginagawa ang mga bagay na ito? Dala ng matinding takot, nagpasya ko na wag na munang umuwi sa tinutuluyan ko. Sigurado kasing hahanapin ako ni Marvin. Hindi ko pa siya kayang harapin. Baka kumprontahin niya ako tungkol sa pagkakatulog niya nang wala sa oras. Hindi pumasok ang lalaki ng mga sumunod na araw. Walang sino man sa amin ang nakakaalam kung nasaan siya, pero nang itanong namin sa aming boss, ang sabi ay naka-leave daw ang lalaki. Kahit papaano, naginhawahan ako dahil hindi kami magkikita ng mga ilang araw. Kaso may ginawa si Ate Dina na naging dahilan para umiral na naman ang kuryosidad ko. Pinatrack ko sa isang kakilalang cellphone ni Marvin at nalaman namin na nasa kabilang city siya. Bakit ate? Anong meron? Hindi mo ba naisip na kapag wala siya sa bahay niya, mas madali tayong makakagalaw at maiimbestigahan kung anong nasa tahanan niya? Hindi lang sapat na proof ang video record sa phone niya. Kailangan din natin ng aktwal na pruweba para talaga mapatunayang nagkasala siya. Hindi naman tayo mga pulis ate. Kung ako nga lang, mas nanaisin ko pang lasunin na lang si Marvin para tapos na ang problema ko eh. Hindi ako makagalaw ng maayos habang nariyan ang video na yan. May kapaitan kong sambit. Ginahasa ako. Gusto kong gumante pero ang hayop na si Marvin, binlockmail pa ako. Ayokong malaman ng aking mga magulang ang sinapit ko. Napakarami naming kailangan bayaran sa Pilipinas kaya nga ako nagtiis na malayo sa kanila. Tanggap ko na isa akong biktima ng kahalayan. Pero kung idadamay ni Marvin ang pamilya ko sa katarantaduhan niya, kahit hindi ako sanay, talagang gugustuhin kong maging kriminal. Sheena, naiintindihan naman kita eh. Ang sa akin lang, wag mong ilagay sa kamay mo ang batas. Huwag kang gagawa ng kahit na anong bagay na siguradong ikapapahamak mo. Alam kong gusto mong iganti ang sarili mo, pero may tamang proseso naman para doon. Huwag ka lang mawawalan ng pag-asa, ha? Salamat ate, ang dami ko ng utang sa'yo. Balang araw makakaganti rin ako. Hindi mo kailangan suklian ang lahat ng yon, Sheena. Kung gusto mo, gamitin mong inspirasyon ng masamang nangyari sa'yo para makatulong ka sa kapwa. Napakaswerte ko po sa'yo ate. Hindi kita kadugo o kaano-ano man, pero kung ituring mo ko, mahalaga rin kagaya ng mga kapamilya mo. Ganito naman talaga dapat, hindi ba? Kung ang Panginoon nga hindi niya tayo pinababayaan, tayo pa kaya ang hindi gagawa ng paraan para makatulong sa kapwa? Malaki po ang pasasalamat ko dahil itinuro po ako ng Panginoon dito sa inyo. Binigyan niya ako ng panibagong yugto para lumaban at sa pagkakataong ito, hindi ako susuko kahit anuman ang mangyari. Dahil sa mga napag-usapan namin ni Ate Dina, nagkasundo kaming pasukin ang bahay ni Marvin. Tama nga ang detalyeng sinusundan namin. Wala ang lalaki sa kanyang tahanan kaya nagagawa namin ng malaya ang paghahalughog sa bahay niya. Sa bintana kami dumaan ng aking kasama. Nagmumukha na kaming magnanakaw sa aming ginagawa pero kailangan naming makapasok sa loob para mapatunayang totoo nga ang aming hinala. Madilim sa loob ng bahay nang makapasok kami. Kinuha ni ate ang flashlight niyang dala at ibinigay sa akin. Magsimula na tayo ng paghahanap. Yung background kung saan pinatay ang isa sa mga babaeng nasa video. Dito sa isang parte ng bahay niya nakunan. Pareho kasi ang disenyo at pintura eh.
Sa tingin mo, ate, may kaibahan ba kung sa basement nilagay ni Marvin ang mga bangkay o kung anuman? Siguro, saan kaya banda ang basement niya? Dito sa likod ng hagdan, may nakita akong pinto nang minsan akong mapagawi rito. Halika, pasukin natin. Maingat kaming pumasok sa basement na itinuro ko kay Ate Dina. Tumambad sa amin ang maagiw at maruming kwarto na may kulob na amoy. Tinakpan ko ang aking ilong. Hinayaan ko si Ate Dina na mauna habang iniilawan ang lahat ng madadaanan namin. Wala namang kakaiba sa silid na yon. Mga tambak lang ng gamit at mga damit ng babae na sa tingin ko ay sinadya lang niya na ihagis doon. Hindi naman siguro sa'yo ang mga damit na ito, hindi ba? Hindi ate, ikalawang beses ko palang pumunta sa lugar na ito. Alam mo na, yung pinatulog ko si Marvin gamit ang tableta, tapos ngayon, kaya alam kong pagmamayari ng ibang mga gamit na yan. May apron, sombrero at t-shirt na may tatak ng pangalan ng store natin. Diyos ko, ibig bang sabihin, ito na nga ang ebidensya na hinahanap natin? Bakit wala ang mga katawan ate? Inilibing na kaya niya? Baka nasa bakuran o likod ng bahay. Teka lang, kailangan muna nating makasiguro. Ang mabuti pa maghiwalay tayo. Dito ako maghahanap sa baba, dun ka sa itaas. Mabuti pa nga ate. Naghiwalay nga kami ni ate at nagtungo ko sa ikalawang palapag. Hindi ko maiwasang isipin kung saan nga ba pwedeng itago ni Marvin ang mga biniktima niya. Malinis ang bahay ng lalaki, carpeted ang sahig at maraming abubot na nasa maayos naman ang pagkakalagay. Wala akong matagpo ang picture frames para man lang makilala ang kanyang pamilya. Pwede ring hindi naglalagay ng ganoon si Marvin dahil baka matagal na siyang itinakwil ng kanyang pamilya nang malaman ang tungkol sa pinaggagawa niya. Nagpatuloy ako sa pagsiyasat sa bawat kwarto hanggang sa may napansin akong munting hagdan papunta sa itaas. Nagulat ako. Tama, baka nasa atik ang hinahanap ko. Dali-dali nga akong umakyat doon sa hagdan at tumambad sa akin ang munting pinto papunta sa atik. Sa may siwang pa lang, nangangamoy patay na dahilan para tawagin ko na si ate. Ate, mukhang dito nakalagay ang mga hinahanap natin. Sigurado ka? May kakaiba kasing amoy na nabubulok dito sa loob eh. Baka lang nasa loob ang mga bangkay. Kung ganon, sige, pasukin natin. Ano man ang makita natin sa loob, iwasan mo na gumawa ng ingay ha? Opo ate, gagawin ko po. Tuluyan na nga kaming umakyat sa atik. Dito mas lalo akong nagulat. Tumambad sa aking harapan ang mga itim na kandila. May sinindihan na at may nauupos. Ang iba naman, bagong bili at hindi pa nabubuksan ng supot. May malaking pentagram sa dingding na may mga simbolo ng demonyo. Sa isang mesita, may mga garapon na may mga lamang ahas, palaka, bangaw, bubuyog at alupihan. May makapal na libro at mga tuyong sanga na nakadikit sa simbolo. Sa gitna, nakadikit din ang mga larawan ng babaeng ayon kay ate ay nawawala na inakala nila nag-awol o yung absent without leave, pero malinaw na hindi na namin kailanman makikita pa. Kasama sa mga larawan ng sarili kong litrato. Parang dinaanan ng ritual kaso hindi kagaya ng sa ibang larawang nakita namin na may ekis na. Sa akin naman ay malinaw na malinaw pa. Sinasabi na nga ba may lihim na ginagawa si Marvin at may kinalaman siya sa pagkawala ng mga babae. Ate, napakadelikadong tao pala ni Marvin. Kailangan na nating umalis ng bahay na ito bago pa siya dumating. Pero hindi pa natin nahahanap ang mga bangkay. Sapat na muna ang mga nakuha natin ngayon. Kinunan ko na naman ang litrato eh. Halika na ate, umalis na tayo. Nangingilabot kong wika at nagmamadali sa pagbaba ng hagdan. Nasagi pa namin ng ilan sa mga kahon na may mga lamang kung ano-ano hanggang sa umagaw sa aking pansin ang dalawang malaking maleta. Para kasing may bumakat doon, kaya muli kong nilapitan ito at nagpatulong kay Ate Dina. May kabigatan ng nasabing maleta. Dito, nahindik na kami ng tuluyan itong mabuksan. Dilat pa ang mga matang babaeng itinuro ni ate sa cellphone na kailan lang ay nawawala. Mabilis na umalingasaw ang malansa at naaagnas nitong amoy dahilan para magsisisigaw akong naunang bumaba palayo sa atik. Nang makatapak na ako sa sahig, bumulaga naman sa akin ang pares ng sapatos na kadalasang ginagamit ni Marvin kaya kaagad akong tumingala sa aking harapan. Namutla ako nang makita ang mala-joker niyang ngisi.
Nagustuhan niyo ba mga bagay na itinago ko sa attic? Teka lang, huwag ka munang tatakbo. Hindi pa nga kita nakakausap ng maayos eh. Bitiwan mo ang buhok ko! Nasasaktan ako! Hayop ka, Marvin! Sagad na sagad ang kasamaan mo! Hindi ka lang rapist! Killer at mambabarang ka rin pala! Dapat sa'yo tinatapon sa impyerno! Talagang hinahamon mo ko ha? Pwes, makikita mo ngayon kung gaano ka demonyo ang isang gaya ko! Itigil mo yan, Marvin. Bistado ka na namin. Ang tagal kong nag-isip kung ano ang nangyari sa bawat babaeng namasukan sa store at hindi sila nakakabalik. Tapos ikaw lang palang salarin. Bakit? Natatakot ka? Bakit ako matatakot sa'yo? Habang nagbabatuhan ng salita ang dalawa, sinamantala ko ang pagkakataon at dinaya lang 911 sa aking cellphone. Yun kasi ang emergency number sa syudad kung saan kami naroroon. Umaasa ako na matutulungan nila kami ngayon, lalo na't may inilalabas ng patalim si Marvin. Matagal ka ng hadlang sa kagustuhan ko makahanap ng mapapangasawa at magpapatuloy ng aking mga kaalaman. Kaya siguro, kailangan na kitang patayin! Hindi ka magtatagumpay sa masama mong plano, Marvin. Masyado ka ng makasalanan. Hindi lang isa kundi 8 babae ang hinalay mo at pinatay. Pati si Sheena na baguhan lang sa lugar na ito, hindi mo pa pinalagpas. Kagustuhan niya nangyari sa amin. Alam ko, baka naman gusto mo pang makita mga video namin. Huli ka na, Marvin. Nakita ko na ang kababuyang ginawa mo kay Sheena. Pati nga ang mga pagpatay mo sa naunang babaeng hinalay mo nakita namin. Nandisik ang mga mata ni Marvin. Pakiramdam ko nawawala na siya sa kanyang sarili. Gigil na una niyang sinakal si Ate Dina. Napasigaw ako nang bumaling siya sa akin. Tumakbo ka na, Sheena! Humingi ka ng tulong! Hindi, ate! Hindi kita pwedeng iwanan kasamang hayop na yan! Ako? Hayop? Talaga ba, Sheena? Akala ko ba tanggap mo na ang relasyon natin? Hindi mo ako matatanggihan dahil isinailalim na kita sa aking kapangyarihan. Kahit tumanggi ang utak mo, hindi ako may tataboy ng katawan mo! Hindi mo siya makokontrol. May pangontra siya kaya kahit ano pa ang gawin mo, hindi mo siya mapapasunod sa gusto mo. Ikaw? Kaya pala gano'n na lang ang pagkontra ni Sheena nung inaangking ko siya. May ibinigay kang panumpa sa kapangyarihang itim na taglay ko. Hindi ako inosente sa usaping barang, Marvin. Sa tagal ko na rito sa Amerika, alam kong laganap ng mga nilalang na kagaya nyo. Napasinghap ako nang umusal din ng mga katagang banyaga si Ate Dina. Hindi ko alam kung anong klaseng lengguwahe yun, pero humangin at medyo lumamig ang temperatura ng paligid. Hindi ko akalaing marunong din pala ng mga ganon si Ate Dina. Ilang sandali pa, nabitawan na ni Marvin si ate. Nagkumahog siya sa pagtakbo kaya naalerto na rin ako. Mapilisan naming tinumbok ang pintuan. Matagumpay naman kaming nakalabas pero nahabol pa niya ng saksak si Ate Dina. Ate! Mga gaga kayo! Sa akala nyo ba, magagawa nyo ko isahan ng hindi kayo nakakalabas dito ng hindi sugatan? Nagkakamali kayo! Kahit anong mangyari, hindi ka magtatagumpay, Marvin! Dito na magtatapos ang kasamaan mo! Tignan lang natin! Napasigaw ulit si Ate Dina nang bunutin ni Marvin ang kutsilyong nakabaon sa tiyan niya at inulit sa may braso. Napasigaw ako nang makita kung paano bumulwak ang sariwang dugo sa kanyang sugat. Dala nang nasa may pinto na kami, narinig na ng mga tao ang malakas na sigawan. Ilang sa kanila ay tumulong na sa amin. May tumawag na rin ng pulis. Ang mga concerned citizen naman ay nakitulong na sa paglapit sa amin. Inawat na nila ang nagwawalang si Marvin. May tumawag na rin ng ambulansya para kay Ate Dina. Pinagtulungan ng mga kalalakihan na mapatulog si Marvin at itinali muna hanggang wala pang mga pulis. Ate, huwag kang matutulog ha. Dadalhin kita sa ospital. Parating ng ambulansya. Ang mga gamit ni Marvin, kailangan mong sunugin, Sheena. Ikaw lang ang may lakas ng loob na gawin yon. Bilisan mo bago pa niya mabalikan ang mga simbolo at gamitin laban sa atin. Hindi na siya makakabalik, ate. Makukulong na siya. Nariyan ang mga puliso. Dadalhin muna kita sa ospital. Hindi ako papayag na mapahamak ka pagkatapos ng mga ginawa natin.
Ituro mo sa mga pulis kung nasa ang mga bangkay. Kailangan silang mabigyan ng maayos na libing at maipaalam natin sa kanilang mga pamilya ang tunay na nangyari sa kanila. Napaiyak ako sa sinabi ni ate. Kahit sugatan na siya at nasa bingit na ng kamatayan, naisip pa rin niya ang ibang tao. Kaya naman gayon na lang ang tuwa ko nang dumating na rin sa wakas ang ambulansya na magdadala kay ate sa ospital. Kasabay noon ang pagdala naman ng mga pulis kay Marvin sa presinto. May malay na ang lalaki at ni hindi makikita ang pagsisisi sa mukha nito. Nakangisi pa siya habang nakatingin sa akin. Hindi pa tayo tapos, Sheena. Dahil makulit si Dina, pagbibigyan ko siya. Uunahin kong pakialamerang babaeng yun bago ikaw. Hindi na ako papayag na makalabas ka pa, Marvin. Tama na ang pang-aabuso mo sa akin. Tama na ang mga kahalayan mo at mga katarantaduhan mo. Pagbabayaran mo ang lahat ng kasalanan mo sa batas. Hayop ka! Matapang ka na, ha? Sa tingin mo ba, may ililigtas ng katapangan mo ang buhay ni Dina? Hindi na ako nakasagot pa nang hilahin na ng pulis si Marvin. Dadalhin na siya sa presinto para sa interrogation at pagdetain. Ako naman susunod doon para magbigay ng statement. Lalapit din ako sa embassy para ipakita ang mga nakalap kong ebidensya nang sa gayon masampahan namin ang kaso ang walangyang lalaki. Kahit papaano, nakaramdam ako ng kaligtasan habang nagbabantay kay Ate Dina sa ospital. Panatag ang loob ko na hindi makakalabas si Marvin ng kulungan dahil sa kanyang mga ginawa. Lumalabas na may sakit sa pag-iisip ang lalaki dahil sa obsesyon niya sa pagkakaroon ng nobya. Ang hindi ko lang maipaliwanag bakit ayaw maniwala ng mga pulis na may kakayahang mambarang si Marvin. Hindi sila naniniwala sa witchcraft at kung anong anik-anik na sa atin sa Pilipinas ay lubos na kinatatakutan. Isinailalim sa investigasyon ang bawat ebidensya na nakuha sa bahay ni Marvin kasama ang mga bangkay na matagal nang naaagnas sa atik. Pagdating ko sa presinto, ipinaliwanag ko sa mga banyagang pulis sa wikang Ingles ang aking mga pinagdaanan, natuklasan at mga nakitang ginawa ni Marvin. Ipinakita ko pa sa kanila ang mga video at hindi na ako nahiyang ipagkalat sa lahat na biktima ako ng panghahalay. Iyak ako ng iyak lalo na't pinuntahan ako ng isa sa mga representative ng embassy para suportahan ang aking hinaing. Pagkatapos kong harapin ang mga pulis, pinuntahan ko sa ospital si Ate Dina. Ate, kumusta ka na? Magpagaling ka ha? Malaki ang posibilidad na makulong na habang buhay si Marvin, alam mo ba? Nakuha na ng mga pulis ang mga bangkay na nakalagak sa atik niya. Talaga ba? Salamat naman kung ganon. Kahit papano mabibigyan na rin natin ng hustisya ang mga kababayan natin na pinatay ng sarili nating kalahi. Huwag kang mag-alala ate, matibay ang ebidensya natin laban sa kanya, hindi tayo madedehado. Alam ko naman yun, kaso lang may iba pa akong inaalala. Ano po yun ate? Ang mga gamit niya sa pambabarang. Sigurado ko hindi siya magpapahuli sa pulis nang wala siyang kinukuhang alas para makaganti sa atin. Ano pong ibig mong sabihin ate? Nakita mo naman ang mga simbolo sa atik, hindi ba? Hindi lang yun basta dekorasyon doon, Sheena. Lahat ng litrato ng babaeng naroon, isinumpa na niya sa sinasambang demonyo. Kapalit noon kapangyarihan na kontrolin ang isipan ng mga babae. Nang sa ganun, magawa niya ang lahat ng bagay na gusto niyang gawin sa kanila, sa atin. Kung ganun ba ate, pwede niya tayong mabarang kahit nakakulong na siya? Oo, kaya kailangan mong mag-ingat. Paliwanag niya sa akin na ikinatango ko naman. Alam ko po na kasasabi lang niya na kailangan naming mag-ingat. Pero hindi ko naman akalaing sa puntong yon masasaksihan ko ang kalunos-lunos na kalagayan ni ate nang basta na lang siyang magkikikisay at magsuka ng kulay itim. Hirap na siya sa paghinga. Habang nilalabas ang likidong sa tingin ko ay may halong kung anong insekto. Napasinghap na lang ako nang makita ng mas malinaw ang mga bagay na yon. Buhay na alupihan mula sa sinuka ni Ate Dina. Napaatras ako at hintakot na nagtawag ng doktor. Hindi ko malaman kung anong dapat kong isagot nang tanungin nila ako kung ano ang kinain ni Ate Dina sa loob ng 24 oras. Nang sinabi ko sa kanila na binarang si Ate Dina, pinagmasdan nila ako na para bang may saltik ako sa utak. Sige na, puntahan mo na ang bahay ni Marvin. Kailangan mong sunugin ang mga gamit niya bago pa mahuli ang lahat.
Opo ate, huwag kang mag-alala. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nagagawang putulin ang pambabarang ni Marvin. Mag-iingat ka. Huwag kang padadala sa lahat ng pagmamakaawa na kaya niyang gawin. Tandaan mo, lahat gagawin niya para lang palayain mo siya. Hindi ako tanga para hayaan siya ate. Sa lahat ng ginawa niya sa akin, kulang pa ang habang buhay na pagkakakulong bilang parusa. Mas nararapat sa kanyang ibitay. Hindi na sumagot si Ate Dina nang magpasya na akong umalis para puntahan ang dahilan ng biglaan niyang pagkakasakit. Ni hindi siya pinapansin ng mga doktor kahit pa ilang beses niyang sabihin na hindi doktor ang kailangan niya kundi isang lokal na mananambal. Sa halip na sa bahay ni Marvin, sa presinto ako nagpunta para kumprontahin ang lalaki. Inis na inis akong kinausap si Marvin. Nakangisi siya habang nakaharap sa akin. Oh, mahal kong Sheena. Napadalaw ka. Sabi na nga ba hindi mo ako matitiis Ano, pakakawalan mo na ba ako rito? Mangarap ka, Marvin. Hindi na kita palalabasin pa sa kulungang ito. At para sa kaalaman mo, ipapadeport ka pa uwi ng Pilipinas para doon na harapin ang kaso mo. Talaga ba? Sa tingin mo, magtatagumpay ka? Oo, dahil matibay ang ebidensya ko laban sa'yo. Hindi lang ako gago. Marami pang gustong magparusa sa'yo. Magparusa? Ano bang masama sa ginawa ko? Akala mo ba, miserable na ngayon ang mga babaeng inalay ko sa Panginoon ko? Nagkakamali ka. Asawa na sila ng demonyo. May mataas na silang posisyon sa impyerno at ang mas nakatutuwa pa, ako ang nakakabenepisyo sa kanilang binibigay na kapangyarihan. O tapos, sikat ka na sa impyerno, ganon? Wala kang pakialam kung anong gusto kong gawin, Marvin. Dahil ikaw ang nakakulong ngayon, ikaw ang magdurusa. Sa halip na patulan ng aking mga sinabi, nagsalita sa wikang Banyaga si Marvin. Hindi ko maintindihan. Tila ba wikang Latin. Nasa aktong pagdarasal siya kaya labis akong kinilabutan. Maya-maya, nakita kong nag-iba ang kulay ng kanyang mga mata. Animo sinapian si Marvin tsaka nagsalita ng mga lengguaheng mas lalong hindi ko maintindihan. Kaya sumakit ang ulo ko. Huwag kang mag-alala. Ilang araw mula ngayon mamamatay si Dina. Isusunod ko siya sa mga babaeng na una ko nang pinatay. Sana mabulok ka sa bilangguan! Hayop ka! Pareho lang tayong mabubulok, Sheena. Ang mahalaga, nakuha ko ang pagkababae mo. Naangkin ko nang walang kahirap-hirap. Dahil sa labis kong galit, tinalikuran ko ang lalaki at hindi na tinangkapang lingunin. Mas mahalaga na sa akin ngayon ang kalagayan ni ate. Kaya naman kahit natatakot akong magpunta sa bahay ni Marvin, nilakasan ko ang aking loob. Hindi ako papayag na basta na lang magsaya ang lalaki habang namumroblema kami sa kung paano gagamutin si Ate Dina. Matagumpay ko namang nasunog ang kanyang mga gamit. Talagang hindi pinaniwalaan ng mga pulis ang paliwanag ko tungkol sa barang. Ni hindi man lang sila natakot sa nagkalat na insekto mula sa mga nabasag na garapon. Napag-alaman ko rin na sa isang antique store sa bayan bumili ng mga gamit para sa pambabarang si Marvin. Maliban sa may pagka-psychotic ang lalaki, literal na nahihibang na siya sa pag-aakalang magiging makapangyarihan na siya kapag ginamit niya ang itim na mahika laban sa aming mga babae na gusto niyang mabiktima. Pagkatapos kong masunog ang mga gamit niya, nagpunta na ako sa ospital. Mabuti na lang, malakas ang signal doon kaya napilitan akong tumawag sa aking mga magulang. Ipinagtapat ko sa kanila ang tunay na nangyari sa akin. Nag-iyakan kami nila tatay pero tanggap nila na nilalabanan ko at may ebidensya ako para makamit ang hustisya. Maging si Ate Dina na noon ay nasa kama, napaluha sa tuwa. Masaya ako para sa iyo, Sheena. Alam kong magtatagumpay ka sa lahat ng gusto mong gawin dahil nananatili kang mapagkumbaba at tanggap mo ang sinapit mo. Saludo ako sa iyo. Masaludo ako sa iyo, ate. Hindi lang kaha sa store ang kaya mong hawakan, pati na rin ang hustisya na kailangan nating makamit. Tinulungan mo ko at ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Maraming salamat. Wala yon. Ang mahalaga ligtas na tayo. Hindi na niya tayo masasaktan pa. Tama ka, ate. Siya nga pala, nagpasya sina tatay na pauwiin na ako ng Pinas. Doon na lang daw ako magtrabaho para malapit sa kanila.
Mabuti naman kung ganun. Ako man ay uuwi na rin doon. Hinihintay ko lang ang release papers ni Doc para makakuha na ako ng ticket pa uwi. Nakausap ko ang boss natin kanina. Humingi siya ng dispensa sa ginawa ni Marvin. Wala man lang daw siyang kaalam-alam na may sa demonyo palang lalaking yun. Isang itim na nilalang na nagpapanggap na mabuti. Oo nga ate, hanggang ngayon hindi ako makapaniwala na magagawa ni Marvin ang bagay na yun. Nagulat ako. Pero teka lang, ang mabuti pa sabay na tayong umuwi ng Pilipinas. Miss na miss ko na kasi ang Pilipinas kahit iilang buwan lang akong nawala. Sana magkita pa tayo pagkatapos nito. Oo naman ate, pangako. Matapos ang pag-uusap naming yon ni Ate Dina, kinausap naman ako ng aming boss. Pumayag siya na ipawalang bisa ang kontrata namin, total may valid reason naman daw ako para makauwi. Kahit ilang buwan pa lang ako, ay binigyan pa niya ako ng bonus bilang pasasalamat na rin daw sa pag-report ko kay Marvin sa mga pulis. Ang mas nakakatawa pa, sinagot na niya ang tiket namin ni Ate Dina pa uwi. Makalipas ang ilang araw, matiwasay kaming nakauwi sa Pilipinas. Hindi magkamayaw ang aking pamilya sa pagdating ko. Si Ate Dina naman, sinundo ng kanyang pamilya at inuwi na sa kanilang probinsya. Natuwa ako dahil hindi magkalayo ang lugar naming dalawa. Kahit papaano, madadalaw ko siya sa kanila habang nagpapagamot siya sa albularyo. Simula kasi nang makita ko siyang magsuka ng iba't ibang insekto, hindi na naging matiwasay ang buhay niya. Madalas siyang bangunguti na sinasakal raw siya ni Marvin, pinapakain ng manok at dinadasalan na ayon sa nakatatanda ay masamang pamahiin. Tumatak din kasi ito sa katawan ni Ate Dina. Nakaratay siya sa kama, nangangayayat at namumutla. Mabuti na lang magaling ang albularyo na nalapitan namin. Maraming salamat sa pag-alalay mo sa akin ha, Sheena. Ang pagpunta mo rito sa bayan namin isang beses isang linggo ay napakalaking bagay. Ate, hindi po ba't sinabi mo na wala namang ibang magtutulungan kundi tayo-tayo rin lang? Tsaka maliit na bagay lang ito kumpara sa ginawa mo sa akin noon. Magaan na talaga ang loob ko sa'yo noong una kitang makita pa lang sa store. Wala akong kapatid, kaya sa'yo ko naramdaman ang saya ng pagkakaroon ng tinuturing na kapatid. Ako rin naman ate, malaki ang pasasalamat ko sa'yo sa ginawa mo para sa akin. Isa kang bayani at sana talaga hindi na makalabas ang Marvin na yon. Sa tulong ng nilapitan naming sangay ng gobyerno, nakipagtulungan sila sa embassy para madiin sa isinampa naming kaso si Marvin. Tuluyan na nga siyang nakulong pero ayon sa mga kapwa niya preso sa selda sa Amerika, madalas silang magreklamo na sana sa isang asylum daw dinala ang lalaki. Tawa lamang siya ng tawa at nagsasalita ng mga banyagang salita na siya lamang ang nakakaintindi. Tuluyan na ngang gumaling si Ate Dina. Hindi na tumatalab sa kanya ang barang na iginawad ni Marvin. Ako naman, isinailalim sa therapy ng nilapitan kong mga social worker para tuluyang matanggal ang trauma ng pagkakahalay sa akin. Madalas pa rin akong bangungutin at nagsisisigaw kahit pa ang mga kamag-anak ko lang ang nakahawak sa akin. Hindi ko nga alam kung paano ko pa nagawang makipaglapit kay Marvin noon nang kunin ko ang mga ebidensya sa cellphone niya. Parang ngayon lang lumabas ang takot ko. Pero kahit papaano, panatag na ako. Sigurado na ang kaligtasan ko at hindi na ako papayag na may kung sino pa ang gumawa ng katarantaduhan sa akin. Nang araw na yon, dinalaw ko si Ate Dina. Nalaman ko mula sa kanya ang isang balita. Sheena, hindi ko alam kung matutuwa ka, pero alam mo bang nagbigti raw si Marvin sa selda? Mga tinali-taling damit ang ginamit niya para lumambitin sa rehas. Talaga ate? Nagawa niya yun? Oo, yun ang sabi ni boss nang minsang dalawin niya si Marvin. Nadatnan na lang daw nila napatay ng lalaki. Marami siyang sugat at kagat ng alupihan sa buong katawan. Sa kanya nga bumaling ang barang na ipinagkaloob niya sa akin. Sayang, hindi na siya magdurusa pa. Ang gusto ko sana, maranasan niya ang hirap hanggang sa magsisi siya. Pero mukhang pinadali pa niya ang buhay niya. Hayaan mo na. Ang mahalaga, maging maayos tayo at wala nang mananakit sa atin. Masakit lang isipin na ang kagaya niya sana ang magiging tagapagtanggol natin, pero siya pa ang naging dahilan kung bakit tayo napahamak. Kapwa lahing Pinoy. Sana pahirapan din siya sa impyerno. Tanging nasabi ko. Mula noon, hindi na rin namin napag-usapan si Marvin. Gusto ko siyang ibaon sa limot. Tutal nakaganti na rin naman ako sa kanya. Hindi na rin ako bumalik abroad at nagtinda na lamang ako sa sari-sari store na naipundar ko mula sa aking ipon.
Kahit papaano, maayos naman ang kita kaya hindi na rin ako nahirapan na tustusan ang pangangailangan ng mga kapatid ko sa pag-aaral. Madalas pa rin kaming magkita ni Ate Dina. Sa aming dalawa, siya ang bumalik sa Amerika at pauwi-uwi lang sa Pilipinas na pinapayagan naman ng dati kong boss. Sa ngayon, bukod sa sari-sari store ay nag-o-online tutor ako para kahit papaano may karagdagang kita. Naging maayos na ang aking kalagayan at masaya ako sa simpleng buhay na meron ako. Kahit maaga pa para sabihin ito, pero ayaw ko ng mag-asawa, Miss Sweeney. Sa tuwing iisipin ko ang mga nangyaring pang-aabuso sa akin noon, ay kinikilabutan na ako. May mga nanliligaw naman sa akin, pero magalang ko na lang po silang tinatanggihan. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi ito makukumpleto ng walang shoutout sa masusugid nating listeners. Shoutout po kina Ma'am Remeline Natura, Ma'am Normita Legaspi, kay Miss Marian Baybay, kay Ma'am Sonia Gonzalez Pedriña, kay Miss Elsa Balbin. Shoutout din po kina Sir Christopher Soyoso, Sir Domingo Bundal, kay Sir Arman Kirat, Ven Soyoso, Marnie Hoba, Johnson Pacundo na lagi raw pong nakikinig sa gabi. Hello din po kay Miss Chona Eco na nag-comment sa ganti sa kabit na mga agaw upload. Ang ganda raw po ng story natin. Ganon din po ang sabi ni Miss Mabs. Salamat po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Miss Merly Fatalia na nayanggaw ko na raw po yata dahil hindi siya makatulog nang hindi naririnig ang boses ko. Nako, salamat po, ma'am. Kay Ma'am Rebecca De Castro na nag-comment din po sa ganti sa kabit na mga agaw upload. Ang sabi po niya, nakakagiliw daw po ang boses ko at lagi siyang nakikinig sa mga kwento natin. Hindi man siya nakakapag-comment ng madalas, lagi naman daw po siyang nakasubaybay sa programa natin. Salamat po, ma'am, nakakataba po ng puso ang mga ganitong comment. Hello din po kay Ma'am Annalie Martires, Ma'am Gina Lintique at sa family artistang Pulube from Europe. Happy listening po sa inyo dyan. Shoutout din po kay Joy Joy Palahang, Ma'am Elcelita Magsino from Lebanon, Ma'am Shaina Pelayo from Europe, kay Ma'am Elvira Malakas na nag-birthday po noong July 25. Happy birthday po, ma'am. Kay Ma'am Milagros Lagman at sa Manikdaw family at Ginto family, hello po sa inyo dyan. Kay Ma'am Lucia Pange, kay Ma'am Daisy Dolatre, kay Ma'am Ami Sugama from Tokyo, kay Tita G Vlog, kay Ma'am Malin Rico from Novaliches, kay Kulyet Fan or Eddie Aries, salamat po sa pagko-comment sa last upload ko. Hindi ko lang po alam kung tama yung pagkakabanggit ko ng pangalan nyo, ha? Kay Ate Irene Lucero, kay Miss Jessica Mesa from Bataan, kay Miss Rachel Ann Atinado, at sa mga regular listeners po natin na sina Ma'am Lisa Takada na nangangamusta po ang lagay natin dito sa Pilipinas dahil po sa nagdaang bagyo. Ayos naman po kami, ma'am, although nakaranas po ng baha ang ilang lugar dito sa Pilipinas. Salamat po sa pangungumusta, ma'am. Sa avid listeners po rin natin na sina Sir Jaime Constantino, Sir Jenmer Garcia, Ma'am Lynette Reparado, Ma'am Lydia Lopez, Ma'am Elena Echano, Ma'am Chris Alcantara, Ma'am Estela Cabral da Silva, Ma'am Belen Malbas, Ma'am Celestina Sigua, kay Ma'am Honey Austria, Sir Kimpoy Feliciano, Ma'am Basanta Mila, Sigbinan sa Sweden, at kay Ma'am Filipina Palsario. Salamat po sa inyong lahat na nag-comment at nakinig. Sa mga hindi ko pa po na-heart sa comment section, sa next upload ko po kayo maisa shoutout, ha? Naku, wag po kayong magtatampo. Mahal ko po kayong lahat. Abangan niyo po sana ang mga susunod ko pang upload. Road to 50,000 subscribers na po tayo, kaya aasahan ko po muli ang inyong support. Road to 50,000 subscribers na po tayo, kaya aasahan ko po muli ang inyong suporta. Muli, ako po si Miss Sweeney na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.